Ang level ang usapan ngayon. Yung paborito Pakinggan natin ito. Halili. Kahit magkatabi sila sa upuan. Pero nagpatuloy ang mga pagbabalita mula sa frontline. Fake news ang ginagawa nila kaya nakatutok ko sa mga isyong ganito. At ako bilang lihitimo ring mamamahayag kasi ako po ay nasa TV, radyo rin. Nax! Lihito mong mamamahayag. Nasa TV daw siya, pinagmalaki pa. Parang ikaw yung kakilala naming vlogger, nagne-name drop. Kaibigan ko yung ganitong general, kaibigan ko yung ganitong senador, kaibigan na... Alam mo, pag ako ang tao nagne-name drop, wala akong tiwala. Oo, kilala niyo yun yung vlogger na, ay, kaibigan ko si general. Alam mo, si pulis ganito, kaibigan ko yan. Ako nga pulis eh. May mga ganon. Oh, si Colonel, kaibigan ko yon. Si Senador, ay, katawagan ko yun eh. Ito, nag-ano na siya. O ngayon naman, broadcasting channel drop naman siya. Channel 4, Channel 13 at Radyo Pilipinas. Kaya mga kasamahan namin sa media yan. Mabuhay ang Channel 5, News 5, at yung iba pang mga news organization, GMA, ABS-CBN, at iba pa, hindi yung fake news. Huwag kayong gagaya sa SMNI dahil puro fake news ang ginagawa nila. Kaya nga sila nasara, di ba? Hanggang bitter talaga tong animal. Bitter ka, oy! Nahalata. Mike Abe, pag-inggit. Okay na, sumagot. Bitter sa SMNI. Pinuri niya yung mga busalang bibig. Grabe to si Mike Abe. Ang lakas ng pait mo sa katawan. SMNI, tinawag kayong bitter, tinawag kayong fake news. Ngayon, may fake news pa rin yan. Pati ako, biktima ng fake news nila. Ano mga pinagsasabi nila sa akin. So, ano daw, SMNI, ano daw pinagsasabi nyo kay Mike Abe? Bulong nyo sa akin. Bakbakan natin dito. Sabi ni Alicia, Mike Abe, gago. Walang utang na loob. Grabe. Sabi ni Tessie Labo, sa SMNI ka, Sir Abe, nagtagal. Kung fake news ang SMNI, dapat dati ka nang pumalag. Tanga ka ba? Ilang taong ka dyan? May 15 years ba siya dyan? Basta matagal na siya sa SMNI. Ngayon ka nagsalita, edi halatang bitter ka. Tagal mo sa SMNI, tahimik ka. Imposible kung fake news ang SMNI, hindi mo nalaman. Napaka-imposible nun. Yung fake news na sinasabi mo, depende sa bulsa mo. Hindi ko na sinasali sila sa grupo ng mamamahayag. Sila ay identify na fake news kaya sila ay pinasara ng National Telecommunication. Dito. Ganda ng polo ni Mike Abe, parang tablecloth. O, ganyan yung sa amin. Yung tablecloth na. ng MTRCB at saka mismo ng Kongreso, kapatid yung kailang prangkisa. Itong mga lehitimong media ang atin hong sinusuportahan at kinikilala rito. Pati na rin yung mga lehitimo na mga vlogger nagsasabi ng totoo, hindi yung panlilin lang ang ginagawa. Joy Simpson, maraming salamat po. So pinuri niya. Thank you Joy Simpson. Pinuri niya. Yung mga yan. Tingnan mo. After 15 years, sisiraan niya rin yung mga channel na yan. Ang tanong, kung aabot pa siya ng 15 years. Hindi, kasi pag bitter ka sa katawan mo, stressful yan ha. Huwag kayong magiging bitter. Oo. Yung edad nyo, halimbawa, 40 ka, magmumukha kang 60. Pag bitter ka, oo, tingnan mo. Tingnan mo yung ampalaya, kulubot. Bakit? Bitter eh. Ganun yun. Oo. Kung aabot pa si Mike Abe doon. Oo. Pero sigurado ako, darating ang panahon, ilalaglag niya din to. Depende yan sa bulsa. Oh, bakit bulsa? Hindi, depende. Depende kung kung asan siya. Oh. Kasi dati sa SMNI, di ba? Pasahuran yan. Oh. Siyempre, ngayon hindi na. Di sisiraan niya na. Oh, malay mo, mapunta siya dun sa mga channel na yon, tapos maalis. Oh, wala nang pakinabang. Di sisiraan niya na ulit. Ganun. Depende yan eh. Di ba? Oh. Wag Mike Abe, tatanda ka. Ilang taong ka na?
Hindi, nagtatanong lang kasi magiging kukulubot talaga. Kukulubot ka. Hindi, pati yung mga addict. Hindi ko sinasabi si Mike Abby addict. Tingin ko hindi naman to addict. Bitter, oo. Addict, hindi. Tingnan nyo yung mga addict. Yung itsura nila wala sa edad. Mas mukha silang matanda. Meron nga akong kakilala eh. Yung dati naming kapitbahay, maganda yun. Sabi ng marami siya raw ang crush ng bayan. May kilala kayong ganon? Crush ng bayan, pinakamaganda raw. Walang yan nung nangyari. Walang bakas. Walang bakas ng crush ng bayan. Bakit? Tingnan mo, ang tanda sa mukha niya. Oo. Kasi balita ko naging addict yun. Oo, yung kaibigan ng kaibigan ko. Di ba? Pansinin nyo. Yung mukha wala sa edad. Grabe to si si Rene, si Ramon, sabi niya si Abby ay crush ng bayad. So kayo, ito na yun. Sa tingin ko po, sira na. Wala na. Mahirap nang magamot yan. Mahirap nang maibalik ang tiwala at saka po magandang ugnayan. Hindi, di ba may kakilala kayo, crush ng bayan? Na nag-addict? Siguro lahat kayo may crush alam na crush ng bayan, nag-addict. Wala yung muka. Di ba? Alam nyo na yan. Ng mga Duterte at ng mga Marcos. Dahil nga po nagsalita na ang Pangulo, lalo na si First Lady. Pag First Lady po ang nagsalita, iba ang dating niya. Asawa yan eh. Yan ang una nakakaramdam ng sakit ng mga sinasabi ng ibang tao sa sige, kanyang sip-sip asawa. ka pa, sip-sip! Dahil kawalan ng respeto bilang sa isang Pangulo. Oo. Walang kawalan ng respeto sa isang tao. Bigyan ng posisyon ito. Pag-alis ng mga Marcos, pinakamatagal sa 2028, tingnan nyo, sip-sip ulit to sa Duterte. Tagaan nyo sa bato. Yun po yung mabigat. Ramdam yan ng asawa. Pag ang asawa ay pinersonal, ang unang nasasaktan dyan, yung asawa rin, yung pamilya, yung first family. Sa pribadong buhay man o nasa gobyerno. At dahil dyan, nagsalita na nga ho ang First Lady na bad shot na sa kanya, si Sara. Ano ibig sabihin nun? Dapat umalis na sa gabinete. Nako. Diba? Dapat... Ako dati sinasabi ko umalis sa gabinete si Sara para magsimula na ang paghihimagsik ng puso, ng damdamin ng taong bayan. Pero ngayon, huwag kang aalis. Kasi sinasabihan ka ni Abe, kontrahin natin. Sino ka para utusan si Sara? Gago ka ba? Huwag kang aalis. Di, BP Sara, huwag kang aalis. Ngayon, kung ipapalitan ka, kasi may balita, papalitan ka daw ni Lenny. O kung sino mang papalit. Yung damdamin ng mga Pilipino lalong magliliyab. Kaya, tama, huwag kang aalis. Antayin mong alisin ka para magising na ang mga kababayang natin na natitira na hindi pa umaaming nabudol sila. Mas maraming magigising. BP Sara, pag tinanggal ka, lalo't pinalitan ka ni Lenny, mga animal, nagkakampihan dahil hindi nila kaya ang mga Duterte. Bad trip kayo. Bad shot na kayo sa akin. Mag-resign na sa anumang posisyon sa pamahalaan na ni-appoint lang. Iba yung appointed kaysa sa elected. Huwag siya umalis as Vice President. Nasa kanya yun. Kasi elected siya dyan. Pero yung mga posisyon tulad ng Secretary ng DepEd o kaya ako dyan sa polo mo. Ano pa bang posisyon niya? Vice Chairman ng National Task Force LCAC o anumang posisyon may hawak pa na niya. Abay, dapat bitawan na yan. Ipagkaloob niya sa mga taong mayroong 100% na tiwala ang Pangulo, ang pamilyang Marcos, at may tiwala din ang taong bayan. Kasi sa ngayon talagang nababawasan, talagang mawawala ang tiwala ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists,
sa pamilyang Duterte, lalo na kay Vice President Sara. O nababawasan daw, nawawala. O di payagan nyo kami mag-rally sa Bulacan. Payagan nyo kami mag-rally sa iba't ibang lugar. Kasi nababawasan ni konti na, di ba? Oh. Kasi nga, nasa gobyerno siya until now, pero kahit na, may lingwahe dyan eh. Pero salitang kanto, ayaw ko na sabihin. Ayaw na sa kanya. Madali sabi, malinaw yon. Hindi man sinabing tuluyan na as in ayaw na, pero yung pagsasabi ng mga in public, sinabing complicated at saka budget na sa kanya, ayun na yun. Ano pang gusto mo pang sabihin? Para... Bakit tingin mo yung amo mo? Gusto ng taong bayan? Maging realistic ka. Look who's talking. Sasabihan mo si na ayaw na. Umalis na. Hoy! Yung amo mo ang talagang ayaw ng taong bayan. Sige nga, paalisin mo. Hindi mo kaya. Kasi pag pinaalis mo yun, luluhod ka naman sa Duterte ulit. Ship. Duterte naman ang sisip-sipin mo. Maramdaman mo ayaw na sa'yo. So, kanya-kanya tayo ng interpretation dyan, paniniwala. Ha? Sana hindi... Huwag mo muna i-stop, paabutin mo 8 minutes. Masira. Sana hindi madamay ang milyon-milyong estudyante na nag-aaral sa ilalim ng Department of Education. Concern. Tanga. Tingnan mo nga yung may mga congressman nga may kasong nagre-recruit ng estudyante, hindi mo binabanatan eh. Tingnan mo itong na ito. O may kaso yun. Sinabi ni Senator Bato may kaso yun, nagre-recruit ng mga estudyante. Hindi mo binabanatan, tas etong mga ganito. Kasi napakahalaga ng magandang asal ng ating kabataan na itinuturo at dapat ituro. Don't talk about may magandang asal eh. Ikaw nga, binato mo yung mic. Ng Department of Education sa murang edad. Kabataan mula elementary, grade 1 hanggang high school. Kailangan dyan ay magandang asal, magandang pag-uugali, may respeto sa kapwa, may respeto sa gobyerno, may respeto sa Pangulo. Ang dapat. Linis mo, Brad? Hindi, wala akong masasabi. Ang linis mo. Linis mo, Brad. Ang linis mo. Ang pogi mo pa. Dapat na itinuturo dyan ng DepEd. Kung yung mismong pamilya ng sekretary, boss ng DepEd, walang respeto sa Pangulo. Tanong ako sa iyo, Abe. Hindi, tanong lang ha. Wag, sa mga kumakain pasintabi. Ang uhog ba sinisinghot o sinisinga? Hindi, tatanong lang ako. At huwag kayong magagalit sa mga kumakain ha. Pag ikaw ba may sipon, isisinga mo o sinisinghot? Tanong lang ha. Naalala ko lang kasi Basta, may naalala ko eh. Ano ba yung ang boring mo kasi, Mike Abe, ang boring ko. Ano-anong naaalala ko. Pambira, tinuruan ako nung kaibigan ko. Oy! Huwag mo singhit. Sep-sep, sabi sep-sep. Oy. Mike Abe, magkano na ang bugas? Yan ang pag-usapan natin, yung bugas. Buti pa droga, bumababa na daw. Yung bugas, pataas ng pataas. Yung droga, pababa ng pababa, parang spaghetti. Naku, sumakit ang tuhod ko sa inyo. Sumakit ang ulo ko. Sex bomb. Bugas na yan. Droga, bababa na. Lait binabastos ang Pangulo. Ano yun? Paano yun ipapaliwanag? Di ba? Trabaho lang po ito. Issue lang ito. Walang personal. Yan naman talaga. Lutang naman ang inyong mga batiko sa Pangulo. Pinapaliwanag ko lang na sana'y huwag makaapekto sa kabataan. Kasi ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan kaya ginagastusan ng gobyerno, tayong mga Pilipino, 750 billion pesos. Every year ang ginagastos natin mga Pilipino sa DepEd para... Akala ko Raptor. Sa DepEd, akala ko 750 ginastos sa Raptor. Sorry po. Sige, tuloy tayo. Turuan ng magandang asal at magandang buhay kinabukasan ang kabataan. Baka masapawan niya ng mga
masasamang lingwahe, below the belt na mga batikos ng pamilya ng sekretary ng DepEd. Yun po yung napakasamang epekto. Sana naman huwag umabot doon. Pero kayo, So anong natutunan nyo? Okay? Anong natutunan nyo rito? Itong sa live na ito, anong natutunan nyo kay Coach Oli Pasintabi ulit? ang ang sipon hindi sinesep-sep, hindi sinisinghot. Sinisinga po yan. Huwag niyong kakalimutan. Huwag kayong sisinghot. Bawal suminghot. Okay? Isinga mo yan.